Isang mapagpalang umaga po. Nandito po kami ngayon sa Landing Pagdumaka at pinalad po tayo na mapakiusapan si Edo para kumustahin at alamin anong feeling niya na makarating sa Baguio for the very first time na pagpunta niya. Ano mga memorable na bagay ang naranasan niya. Yan. Tara po, samahan niyo po. Edo, good morning. Salamat sa opportunity na nakapanayam kita. Walang aluman, promise. Kumusta ang iyong pagbagyo? Kakaibang experience. Kasi sobrang ganun pala ang Bagyo? kakaibang klima sa atin dito sa dahil. Okay. Nung una kala ko Baguio, ganyan parang nasa airport na okay, masarap yun. Nung nandun ako, napapayaw na ako eh. Ang ginawa, no? Napapayaw na ako, sobrang lamig nung gabi. Oh? Nung gabi, ang bihira. Hindi ba kayo nag-aircon doon? Hindi man kailangan eh, kung di kaya eh. Grabe. Kasi yung lamig niya talagang manunod sa balat mo eh. Hanggang sa pantalon mo. Oo nga, napakaginaw nga. Eh, kumusta naman ang pagligo mo? Yun nga, saka gawa ng pagpunta na nagkasakit ako sa sinip ko na. Lalamunan? Sinip ko nilagnat. At yun. Nanibago ka siguro? Nanibago. Oo. Yun pala yun. First time ko ma-experience, hindi ko akalain ganun pa. Pero yung unang experience na yung maganda sa maganda. Maganda yung mga lugar, nakaka-enjoy yung daming taong mga foreigner, ganyan. Oo, ang daming foreigner. Daming mga lugar na magaganda. Kasi first time nakakabanong pa eh. Oo nga, pero ano bang ano ang mga memorable na bagay ang na-experience mo sa Baguio bukod sa first time na pagpunta mo? Yung hindi mo malilimutan. Una, yung sobrang lamig talaga, hindi ko makakalimutan yung kanin. Talaga? Tapos pangalawa yung pagkain ko ng strawberry taco. Ang sarap, ano? Sarap. Oo, kaya lang mahal. Sarap. Tapos pagkain ko ng strawberry talaga ng Baguio talaga eh. Ito ang pinaka-trademark ng Baguio. Oo nga eh. Pwedeng hindi makakain ng strawberry pag wala ka sa Baguio. Parang hindi ka nakarating, ano? Parang hindi ka nakarating. Yan. At saka yung mga yung mga igorot, yung kailangan mo ma-experience din yung mga igorot. Nagpa-picture ka? Nagpa-picture sila, nagsama lang ako. Hindi ako picture, wala akong wala akong bariya kahit ako nakapag-try. Pero ang ganda, mga ganong experience sa first time. At nakakatuwa, tuwan-tuwa lahat sa nangyari. Sana ay makabarating tayo sa ibang. Nag-enjoy ka ba? Oo, sobrang nag-enjoy. Lamig lang talaga dito ang inayaw ko doon ay. So anong napil mo nung nilaglag ka? Pinipilit ko talaga kasi ang problema sa atin, tight schedule tayo eh. Tight schedule. Pagkabagsak natin doon, gising tayo. Gising ka agad, ah? Gising kasi tulog tayo may ilang oras lang, mga 3 to 4 hours, oo nga. Tapos kasi ang haling tapat, larga agad tayo eh. Oo nga. Yun talaga, ramdam ko yung unang araw, wala akong gana. Oh? Pinipilit ko na lang kasi kailangan natin mag-relay. Siguro kaya ka nilaglag. Unang-una, mainit kasi sa atin, nasanay tayo sa init. Mainit, Ang nakasapagod. Oo, yan sa pagod. Lamig. Biglang lamig. Hindi ka nakaligo nun. Nagligo ako. Anong ginamit mo? Wala. Wala, doon lamig talaga. Ay, hindi ko kinaya nung ganun. Ako'y nag-init talaga. Kaya una, subo. Halos lahat kami sa balik ng bukaw. Oo? Biyaya ng Diyos ako, hindi naman. At least alam na namin para kung susunod Mag-prepare na ano. Alam na namin kung paano. Sobrang nakakatawa din talaga yung gano'n. Sa pagpunta mo sa Baguio, marami ka bang napuntang magagandang lugar na hindi mo malilimutan? Ano yung pinaka-nagustuhan mo sa Baguio na puntahan mo? Oo. I-upload ni Kalinga ni Bravo. Yung... Ito muna yung... sige, ito muna. Huling vlog ni Kalinga Bravo kahapon. Sa yun. Ganda nun. Tapos yung Igorot, yung Botanical Garden. Sa yun. Burnham Park. Naku, Burnham Park. Ay, memorable talaga, no? Dinumugta sa Burnham Park. Sobrang saya. Ano pakiramdam mo, Edo, na siyempre, bukod sa hindi naman sa pagmamalaki, biyaya ng Panginoon na nakilala ka, being a humble person, mabait. So anong feeling mo na
na-experience mo na para kang artista na dinugin? Nakakatuwa kasi parang ganito pala ako sa ibang tao. Ganito pala ako dating sa kanila. Nakakatuwa kasi hindi malaran ako sa ano nila sa buhay nila na parang boy, idol ko yan. Maganda. Gusto kong maging kagaya ko parang gano'n. Maganda kasi ang itinanim mo. Kasi hindi, isa lahat kasi ng mga vlogger na lahat na nag-vlogger na tulad namin, kakaiba yung ano mo talaga, nakita nilang yung loyalty mo kay Rap at the same time yung hindi nagbago yung iyong character. So sana tuloy-tuloy pa rin. Nakakatawa kasi ang dami nagmamahal sa akin. Biyaya ng Diyos yun. Sobrang dami. As in talaga, hindi na ako makalis sa pwesto ko. Gusto kong pumunta ka lang, Rap. Oh. Kanan mo, mag-picture ako ganyan. Oh. Kung saan ako nung nakarang araw, hindi na kami sobrang nakakatawa siya. At nakakapagod masyado. Unforgettable experience talaga, no? Mga ganun. At saka yung iba, dinadayo pa tayo, may mga pumunta rin kung ulit na. Oo nga, malalayang lugar pa. Galing Manila, saan. Grabe, ano? Dami. Hindi natin nakalain na dadagsain tayo, no? So yun yung, anong masasabi mo sa founder ng ating Team Kalingap, kay Kuya Bal? Grabe. Sabi ko lang, napakaganda nung ginawa niya. Na nag-grupo na Kalingap. Sobrang talaga. Nakaka-overwhelm, no? Nakakatuwa. Ano ba yung salita mo yun? Mahirap i-explain. Nakaka-proud. Oo. Nakaka-proud yung Kalingap natin. Kasi sobrang daming tutulungan. Yan, dahil sa ano naman natin yung mga benefits ng mga ginawang Pagiging Team Kalingap. Yung mga fans tayo, nakagaya siya, sobrang mahal tayo. Mga ano pa. Marami pa, hindi ko na mas bilang. Oo nga, hindi mabilang, ano? Pero isang bagay lang ang masasabi ko, ano? Purihin ang Diyos. Salamat kay Kuya Bal kasi naging bahagi tayo ng Team Kalingap, which is minahal tayo hindi sa pamamagitan ng galing natin, hindi sa pamamagitan ng ano meron tayo, kundi minahal tayo kasi yung pagiging charity vlogger ni Kuya Bal ang naging dahilan. Diba? So nakaka-proud si Kuya Bal kasi through him, nakarating tayo ng malalayong lugar na hindi natin na-expect, ano? Oo nga. So bukod doon, ano, di ba? Sabi mo nga, na-experience mo na yung parang naging artista. So anong naging feelings mo? May nabago ba? Patuloy pa rin yung still, yung pagiging low profile mo, andyan pa rin? Wala namang bago kasi yun lang yun eh. Oo. Moment lang yun, enjoy lang natin yung Oo. moment na yun. Patapos para pa back to work na ulit tayo. Back to work na nga rin. Tapos ng isang magandang hindi naman tayo talagang totally artista at ang mga pili sa atin yung mga tinutulungan natin. Gaya lagi rin sinasabi ni guys. Mga pili sa atin yung mga tinutulungan natin. Pero salamat kasi naman nakita ko parang ano ba tawag na, yung medyo recover ka na at medyo nakita ko medyo parang naging masaya ka na. Although marami kang pinagdaanan. Paano mo na-overcome yung gano'n? Ang hirap kaya ng gano'n, di ba? Pero nakakatuwa ka kasi hindi mo napaglabanan mo at the same time. Nakita ko na hindi biro ang maging isang Edo. Di ba? Kasi ang sekreto mo, yung pagiging low profile mo, hindi na bago eh. Since nung magkakilala tayo, nung naalala mo, nung mag-pray tayo, until now, ganun pa rin eh. So doon nila hinangaan at the same time yung kasi nagsa-charity ka, nakikita nila. Kaya full support sila sa'yo. Naalap mo yung ng Team Kalingap, yung ni Kuya Bal, yung pagiging charitable. Nakakatuwa naman. Ang nakakatuwa kasi unang-una, nakita ko yung masaya ka na, munti-unti ka na nakarecover. Hindi naman habang panahon kasi, pero ang nakakatuwa doon, nakayanan mo. Di ba? Sige, kaya Edo, salamat ng napakarami kasi alam mo kung bakit nakakatuwa at nakakahanga yung karakter mo. Ang daming mga kasama mo pero kakaiba ka sa kanila. Kaya yun ang isang bagay na maraming nagko-comment dito na kakaiba si Edo, kaya namin minahal si Edo. Very low profile siya, at the same time hindi daw siya nabago. So anong masasabi mo doon?
nagpapasalamat na talaga ako sa ginawa niyang malakas na kita sa pamilya ko. Support din sa akin sa mga ginagawa ko. At sa mga kasama ko. At sa sila dito. Salamat sa inyo. Malaking natulong ng pagiging yung na-expose ka na nabuo yung confidence mo. Dati di ba parang hindi ka kumikibo Pero ang laki na naitulong ng pagiging expose mo Pag naging vlogger ka talaga, Maraming nabibuo pag naging vlogger ka, hindi ka magsalita Hindi na-experience mo sa unang pag-vlog mo, hindi ka ba nasiwa? Nung unang pag-vlog mo, anong lapil mo? Anong una mong na tao, di ako nagpapapila. gano'n? Paano mo ini-interview? Dahil na ilang ka? Hindi ko masyado pinapakita sa napanood ko sa live-live na lugar. Hindi mo pinakikita yung mukha mo. So hanggang sa natuto ka. Yan nga nakakatawa, ang dami mong mga views na mga mga malalayong lugar talaga. Saka yung si Tango, doon ako humanga sa'yo, nahanap mo yun. Meron ba nagturo sa'yo nun? Meron? Grabe. Ay, by the way, Edo, maraming salamat. Ang mga kalingap, salamat po kasi si Edo po hindi po binigo. At same time, nakita ko po yung kanyang pagka-low profile talaga. Salamat po. Pakinggan mo naman, ano mo naman yung ko. Kaya support Brother Paas na yung channel. So much mga kalingap. Please like, share, subscribe po. Ayan, salamat Edo ha. God bless you more ha. Maraming salamat po. Nabigyan po tayo ng opportunity kataon Edo. Usap siya dito sa landing pad. So nakaka-amaze po kasi si Edo po, simula po nung kami magkasama until now, still the same, hindi siya na bago. Nandun pa rin ang kanyang pagiging loob. Maraming salamat po Tita London, Mr. and Mrs. Kitchen, Lerma Tanaka, Karaig, Ate Marlusa, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa inyo. God bless. Huwag po natin kayo supportan po pala. Huwag ito bang ate na vlog Kalingap. Siyempre po ang aking asawa. Please pa. See you next vlog po. Bye bye. God bless.